Meron ka bang glaucoma? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ina-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang myths or haka-haka about sa sakit na glaucoma. Tara, let's discuss. Dahil ngayon ay pinagdiriwang natin ang World Glaucoma Week, ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang sakit na glaucoma. Pero nagawan ko na ng videos ang sakit na ito na na-discuss ko na ng komprehensibo kung ano nga ba yung sakit na ito at ano yung mga pwede natin gawin dito. Sa video na ito ay magpo-focus tayong i-debunk yung mga myths or haka-haka na pinaniniwalaan about sa sakit na glaucoma. Marami pa rin kasi sa mga glaucoma patients natin ang meron pa rin mga maling paniniwala na kailangan natin basagin ngayon na. At magbibigay tayo ng tamang impormasyon para maprotektahan ang inyong mga paningin. Myth number 1. Kadalasan ang laging sinasabi nila ay, kung malinaw pa ang mata ko, wala pa akong glaucoma. Ang glaucoma ay kilala rin sa tawag na silent thief of sight. Ibig sabihin, dahan-dahan at tahimik nitong ninanakaw ang inyong mga paningin. Dahil maaaring wala kang maramdaman or makita na pagbabago sa iyong paningin sa simula. Dahil ang una nitong sinisira ay yung peripheral vision or gilid na paningin natin. Actually, pwedeng maging 20/20 ang vision mo or yung nakikita mo sa gitna pero hindi mo alam na nasisira na pala ang iyong paligid na paningin or peripheral vision. Minsan, kahit gaano kalinaw ang paningin mo ay nababangga-bangga ka pa rin sa iyong paligid tulad ng mesa o upuan dahil nga wala na ang iyong peripheral vision. Ang pinsala sa optic nerve ay dahan-dahan kaya hindi mo ito mapapansin dahil araw-araw nakaka-adapt ka at akala mo normal pa ang iyong mga paningin. Hanggang sa kung mapansin mo na ito at lagi ka nang nababangga, ay malala na pala ang damage ng glaucoma sa iyong mga mata. Marami din sa mga pasyente na pumupunta sa amin ay walang reklamo sa kanilang mga paningin. Pero pag sinuri namin ay meron na palang advanced glaucoma. Kaya napakahalaga ng regular eye check-up kahit wala ka pang nararamdaman. Myth number 2. Mataas na pressure lamang ang dahilan ng glaucoma. Bagamat ang intraocular pressure or pressure sa loob ng mata ang pinaka-importante at natatanging risk factor na pwede nating kontrolin, ay hindi lamang ito ang dahilan ng glaucoma. Hindi lahat ng glaucoma ay dahil sa mataas na pressure sa loob ng mata. May tinatawag tayong normal tension glaucoma. Ibig sabihin, normal ang pressure sa loob ng mata pero merong sira sa kanyang optic nerve dahil sa glaucoma. Ang normal na pressure kasi sa loob ng ating mga mata ay nasa 10 to 21 mm mercury. Pero sa normal tension glaucoma ay kahit pasok sa range na ito ang kanilang IOP or intraocular pressure ay nagkakaroon pa rin ng pagkasira ng kanilang mga optic nerve. Kaya hindi nyo pwedeng baliwalain or sabihin na okay lang ako kasi normal ang pressure ng aking mga mata. Dapat kumpleto ang pagsusuri kasama yung mga procedures tulad ng optic nerve evaluation at visual field testing para makasigurado. Number 3, pwedeng gamutin ng natural remedies ang glaucoma. Maraming kumakalat na tips na nagsasabi na uminom ka lang ng carrot juice, ginkgo biloba, coconut oil, at marami na ring mga produkto na naglalabasa na magpataka lang ng eye drops na ganito or magsuot ka ng salamin na ganito ay mapapawala daw nito ang glaucoma. Pero ang totoo ay walang natural remedy or kahit anong gamot na makakapagpagaling or makakapagpabalik ng nasirang parte ng optic nerve. Ang glaucoma ay isang progressive, ibig sabihin tuloy-tuloy, at irreversible, ibig sabihin wala nang makakapagpabalik ng nasirang paningin. So Doc, bakit may binigay yung mga ophthalmologist ko na pamatak para sa glaucoma daw kung hindi naman pala nito mapapagaling ang aking sakit?
Ang goal ng treatment ay hindi para mapagaling or mapawala ang glaucoma, kundi para ma-preserve ang paningin or yung natitirang okay pa na parte ng optic nerve. Ito ay para mapabagal ang progresyon ng sakit at maiwasan ang mabilis na pagkabulag sa pamamagitan ng pagkontrol ng intraocular pressure sa mata para hindi nito masira ng mabilisan ang optic nerve, na pwedeng gawin using medicine or mga gamot, laser procedures, or kung kinakailangan ay surgery or operasyon. Walang natural remedies na makakapagpagaling ng glaucoma. Pag magpapaniwala at magpapaloko sa mga nagbebenta ng mga gamot na eye drops o di kaya salamin na magsasabi na mapapawala nito ang glaucoma. Ang tanging paraan para makontrol ito ay mga eye drops pampababa ng pressure sa mata, laser at operasyon lamang. Pero hindi nito mapapawala ang glaucoma ha. Mapapabagal lamang nito ang progreso ng sakit na ito. Kaya napaka-importante na namomonitor at nafa-follow up kayo sa tamang oras para nakikita ang pressure sa loob ng inyong mata at nakokontrol ito ng maayos. Number 4. Ang glaucoma ay isang sakit para lamang sa mga matatanda. Tama naman na ang isang risk factor na magpapataas ng chance na magkaroon ka ng glaucoma ay age or edad. Ito ay mas madalas nakikita sa mga edad na 40 years old and above. Pero kahit na hindi common ay pwede pa rin ito makita sa mga mas bata pa. Kahit sa mga sanggol or pagkapanganak pa lamang ay pwede rin makita ang glaucoma. Ito yung tinatawag na congenital glaucoma. Meron din yung pwedeng tawagin na juvenile glaucoma na pwedeng makita naman sa mga teenagers. Pero pag nakita mo ito sa mga mas bata ay kadalasan ito ay dahil sa namana nila ito. Kaya kung alam nyo na ang mga magulang nyo ay meron ito or di kaya family history ng glaucoma, ay dapat nagpapa-check up kayo ng regular kahit bata pa kayo. Ito ay para na-check at namomonitor kayo dahil napakataas ng chance na makuha or mamana ninyo ang sakit na ito. Lalo na kung both parents ang meron ng glaucoma. Number 5. Kung meron ka ng glaucoma ay siguradong mabubulag ka. Totoo na ang glaucoma ang isa sa mga leading causes ng irreversible blindness. Pero kung maagapan ito, ay pwedeng mapabagal or even mapigilan ang pagkabulag. Actually, kung maganda ang pagkontrol at pag-monitor sa pressure ng inyong mga mata, ay pwedeng masalba ang inyong mga mata sa pagkabulag. Kaya lagi ko sinasabi na napaka-importante ng regular eye check-up para nasusuri ang inyong mga pressure sa mata, ang pagsunod sa reseta na gamot na ibinigay ng inyong mga ophthalmologist at surgery kung kinakailangan. Dahil kung hindi, ay patuloy ang pagkasira ng inyong mga optic nerve na pwedeng mag-lead sa pagkabulag. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil kung maagang matukoy ang sakit na glaucoma, ay may paraan para mapanatili ang inyong mga paningin. Number 6. Hindi naman kasi seryoso ang glaucoma. So pag feeling ko okay na ako, ay pwede ko nang itigil ang gamutan. Pag hindi mo ginamot or sinunod ang payo ng iyong doktor, ay maaari itong lumala nang hindi mo namamalayan. Pag hindi mo ito sineryoso, ay pwede itong makabulag at wala nang magagawang paraan or kahit anong gamot o surgery na makakapagpabalik ng iyong paningin. Tulad ng sinabi ko, ito ay progressive or tuloy-tuloy at irreversible or hindi na mababaliktad pa. Kaya wag na wag niyong ititigil ang gamutan at pag-follow up kahit okay na ang inyong pakiramdam. Kung hindi man natin maibabalik ang nawalang paningin, ang goal ng treatment ay para maisalba ang natitirang paningin at mapigilan ang mabilis na pagprogreso ng sira sa optic nerve para maiwasan ang maagang pagkabulag. Number 7. Ang glaucoma ay laging may simptomas tulad ng pananakit ng mata at paglabo ng paningin. Maaaring ang mga simptomas ng glaucoma ay ang pagsakit ng mata, ulo at paglabo ng paningin. Pero hindi lahat ay may ganitong presentasyon. Maraming klase kasi ng glaucoma at hindi lahat ay may sintomas sa simula. Tulad ng open angle glaucoma
na pinakakaraniwan ay dahan-dahan ng progression at walang sintomas sa simula at kapag nagkaroon ng sintomas ay malala na pala. Kaya nga again tinatawag itong silent thief of sight na sa simula ay dahan-dahan itong ninanakaw ang inyong mga paningin. May mga ibang pasyente na akala nila malinaw na malinaw pa ang kanilang paningin pero nung nag-undergo ng visual field testing ay sira na pala ang kanilang mga peripheral vision. Kaya again, ang importansya ng regular check-up para na monitor ang pressure sa inyong mga mata. At yan ang ilan sa mga haka-haka or myths about sa sakit ng glaucoma. Tandaan na ang glaucoma ay isang common na sakit na pwedeng makabulag. Na minsan, walang simptomas na mararamdaman sa simula na kapag nagkaroon ng sintomas ay malala na pala ang sakit na ito. Kaya kung alam mo na meron kang family history ng glaucoma at kung ikaw ay 40 years old and above at kung meron kang mga sintomas na nararamdaman tulad ng pananakit ng mata, pananakit ng ulo at paglabo nito, ay siguraduhin na magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist para masusuri kung meron ka na bang nagsisimulang glaucoma at maagapan ito nang sa ganon ay maiwasan ang maagang pagkabulag. Kung meron kang kakilala na may glaucoma o di kaya curious sa sakit na ito, ay i-share mo na lang ang video na ito sa kanya. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga hindi totoo na paniniwala sa sakit ng glaucoma. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions to yung topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.